una sa lahat. Ng banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Ng ating Vice Presidente, sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hindi lang banta, VP Sara may plano raw talaga ipapatay si Pangulong Marcos base sa testimonya ni NBI Director Matibag. Kinundina ng Pangulo pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ayon sa palasyo. Hindi tatakas, dating Speaker Martin Romualdez, itinanggi ng kanyang lumabas ng bansa. Sumalang na bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara si NBI Director Melvin Matibag. Git niya, hindi lang banta kundi may plano raw talagang bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Las Bañas. Mian, paano naman nasabi ni Matibag na totoo nga itong plano ng bise na ipapatay umano ang Pangulo? Jiggy, alam mo, aktibo at seryoso, ganyan isinalarawan ni Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, ang tungkol sa umano'y threat ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din ni dating Speaker Martin Romualdez. Dahil sa mismong iniimbestigahan nila na online press conference ng Vice Presidente noong November 2024, sinabi daw mismo ng Vice Presidente na nangontrata na siya ng taong papatay sa Pangulo oras na may mangyaring masama sa kanya. At dahil nga naniniwala sila Attorney Matibag na seryoso yung banta na yan, tingin nga niya, hindi na lang daw yan basta threat, kundi talagang may plano na ipapatay ang Pangulo. Kaya nagpabuo daw siya ng isang special task force para magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mismong naging pahayag na yan ng Vice Presidente noong November 2024. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Matibag sa impeachment court, Jiggy. Ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente. At men, bukod sa pahayag ng bise, ano pa naging basehan ng testimonya ni Matibag na tukoy ba ng NBI yung sinasabi nilang hitman? Yes, Jiggy. Bago natapos ang presentasyon ng prosekusyon kay Attorney Matibag sa impeachment court, kinumpirma ni Attorney Matibag na na-establish na nila yung ilang persons of interest. When you say persons of interest, sabi niya posibleng makakapagturo daw ng mismong kinontratang tao ni VP Sara. Di umano para patayin si Pangulong Bongbong Marcos o mismong baka itong persons of interest na ito ang posibleng kinausap daw para magsagawa ng planong pagpatay sa Pangulo. So tinanong siya mismo ng prosekusyon, sino o ano ang pagkakakilanlan ng persons of interest na ito na natukoy ng NBI, pero tumanggi na si Attorney Matibag na sabihin mismo yung pangalan dahil una, continuing yung investigation. Baka daw makompromiso yung kanilang isinasagawang investigasyon. Pangalawa, bilang protection na rin daw sa kanilang mga informant. Chigi. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Matibag sa impeachment court. Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap. Mayan, pinalabas din sa paglilitis ang video ni Mayor Baste kung saan sinabi niyang kailangan nila ang ulo ni PBBM. Gaano ito kalaga o bakit malaga sa prosekusyon?
Oo, ito ang unang pagkakataon na ipinalabas yung video na yan kanina dito sa impeachment court. Ang sinasabi ni Attorney Matibag, kasama sa inimbestigahan nila itong video ni Davao City Mayor Baste Duterte kung saan umattend siya ng rally itong April 2026 kung saan sinabi nga niya na ang ulo na kailangan namin ay yung kay PBBM. Pagkatapos niyan, ipinalabas din yung ibang mga videos, I think 2 videos yon, kung saan past videos, press conference ni VP Sara Duterte, kung saan sinabi din niya na nai-imagine daw niya na pinupugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. So coming from those videos, ang sinasabi ni Attorney Matibag, tingin niya mukhang nanggagaling lang daw sa iisang pamilya yung threat o yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At nasabi rin ni Attorney Matibag sa impeachment court na may mga namomonitor na sila sa social media ng mga pangkaraniwang tao na nagbabanta sa buhay ng Pangulo matapos ngang marinig kila VP Sara itong mga di umano'y threats na ito. Pakinggan muli natin ang testimonya ni Attorney Matibag, Gigi. Makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta, lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. At alam naman natin na napakatindi ng seguridad sa isang presidente ng Pilipinas, partikular yung ginagawa ng Presidential Security Command, bukod pa sa PNP, AFP, talagang matindi yan. Ang tanong ay, kaya ba talaga yang ipatupad base sa pahayag nitong si Matibag? Kasi nagbabase talaga siya doon sa statement, yung online press ko na iyon. Oo, tama ka, Jiggy. At base nga sa sinabi ni Attorney Matibag sa impeachment court, binigyang diin niya na may kapasidad si VP Sara na isagawa ang di umano'y plano laban sa Pangulo. Una, meron daw silang network. Hindi lamang si VP Sara bilang pangalawang Pangulo, kundi ang kanyang ama na dating Pangulo ng ating bansa. Meron pa rin daw silang koneksyon sa pulis at sa militar. Pangalawa, ipinresenta kasi dito yung pahayag niyong self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas, kung saan sinabi niya doon, pinayagan kasi si Attorney Matibag na basahin yung ilang parts doon kung saan sinasabi na isa, according sa salaysay niya ni Las Cañas, na isa daw si VP Sara sa mga nagtayo o nagtatag nitong Oplan Tokhang noong 2012. Bagamat yung nga, Jiggy, lumabas kanina doon sa presentasyon na yung naturang salaysay pala na yan ay hindi notarized at hindi rin permado ni Las Cañas. Pangatlo, may mga pag-aari daw na baril ang pamilya Duterte, gayon din financially able at capable daw silang isagawa di umano ang planong ito laban sa Pangulo ng ating bansa, Jiggy. At may payag din binitiwan sa Matibag kung saan sinasabi niya na umano'y may pattern of violence si VP Sara. Anong basehan niya dito? Oo. Nag-lay down siya ng ilang mga grounds dyan sa pattern of violence na yan. Una, ipinakita yung video nung, alam naman natin, no? Ito yung dati pa, 2011, yung pananapak ni VP Sara Duterte doon sa isang court sheriff, So, pinalabas yung video na yan. And then, again, based on sa salaysay, na ulitin ko, hindi notarized, hindi rin po permado, pero sinasabing salaysay ni Las Cañas. At sinasabi na may mga pag-uutos daw si VP Sara doon tungkol sa Oplan Tokhang noon, kung saan sinabi daw niya na ipakidnap yung mga pusher at yung mga user ng droga kasi yung media daw tanong na tanong. So, hindi daw pwedeng basta ipapatay, kundi kidnapin na lamang daw. At nakasaad din daw yan doon nga sa sinasabing salaysay ni Las Cañas dyan sa Oplan Tokhang. Pakinggan na lamang natin itong bahagi muli ng testimonya ni Attorney Matibag sa impeachment court, Chigi. Sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po later nitong Laod Quarry
na meron po mga biktima ng extrajudicial killings. Sa ngayon, Jiggy, nagsasagawa ng cross-examination ang mga abogado ni VP Sara Duterte sa parehas na witness kay Attorney Matibag. At kanina nga, ini-establish nila yung connection ni Matibag kung bakit siya humarap sa impeachment court dahil ipinakita nila yung dokumento kung saan nandoon daw, yung pirma at yung pangalan mismo ng asawa ni Attorney Matibag na isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint sa Kamara. Kaya ang sinasabi ni Attorney Mark Vinlua ng defense team ay bakit humarap si Matibag dito sa impeachment court bilang witness? Alam naman niya na yung asawa niya, isa sa mga nag-endorso ng impeachment case na yan. Pero ang sinasabi ni Matibag, magkaibang trabaho nila. Siya bilang NBI director na inimbitahan ng prosekusyon at ng impeachment court na magbigay linaw dito sa Article 4, kaugnay sa grave threat at inciting to sedition na kasama sa Articles of Impeachment ni VP Sara, iba rin daw ang trabaho ng kanyang asawa bilang isang kongresista. Nagpapatuloy pa ang impeachment trial sa mga oras na ito, Jiggy. Yan muna ang latest sa impeachment trial day 8. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Pinag-aaralan ng depensa na questionin sa Korte Suprema ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na buksan ang tax at bank records si VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kung iaakyat ng depensa sa SC ang usaping ito, ano ang kanilang magiging argumento? Yes, Jiggy, una sa lahat, paglilinaw nga po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi naman daw nila kini-question itong integridad ng Senate Impeachment Court. Pero aminado silang nagulat sila dito nga sa mabilis na desisyon ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na ipasampi na nga o ipakuha itong bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sa ngayon, hinihintay pa nga nila na makakuha ng kopya itong desisyon ng Senate Impeachment Court. Pero isa raw doon sa mga tinitignan nga nilang options ay dumulog o ilapit nga po ito, questionin itong isyong ito sa Korte Suprema. Sa ngayon ay hindi pa dinesclose itong defense team kung ano yung magiging argumento nila sakali nga pong ilapit nila ito o dalihin po itong isyong ito sa Korte Suprema. Pero ayon nga po doon sa kanyang defense team, yung stand nila dati pa, kung mabalikan po natin, hindi raw dapat busisiin itong mga tax at bank records ni VP Sara prior o bago pa po siya maging impeachable official. Sakop kasi nitong sa Pina Jiggy, yung 2007 hanggang 2025 o 2021 na mga records. So yan po yung ginigiit nga ng kampo ni VP Sara dahil hindi pa naman daw siya impeachable official sa mga panahong ito. At sumunod din na argumento nga ng defense team noon ay dapat nga daw hindi rin busisiin itong tax at bank records ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio bilang isang private citizen o pribadong mamamayan. At makailang ulit din sinasabi ng defense team na tinatawag nga po na fishing expedition yung ginagawa ng prosekusyon dito sa pagpapakuha ng mga sapina. Gayunman ay nakahanda naman daw itong defense team ni VP Sara dito nga sa naging desisyon ng Korte Suprema. Narito po yung pahayag ni Attorney Michael Poa. It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan. At Marian, itong prosekusyon, ano naman ang sinasabi nila kung iakyat nga ng defense team sa Supreme Court yung issue ng bank at tax records? Yes, Jiggy, nanindigan nga itong prosekusyon na walang fishing expedition na nangyari nga po dito sa kampo or sa hanay nga po ng prosekusyon. Tangi yung ginawa lamang po nitong prosecution during the House Committee on Justice hearings is to determine, tignan po, tukuyin kung may probable cause nga ba itong mga impeachment complaints laban sa bise. Kaya hindi pa nila makikita kumbaga yung buong kabuang ebidensya laban dito sa bise. Kaya nga po dito sa impeachment court sila humiling na ipasabi na nga po itong mga buong dokumento na ito para makita yung tinatawag na full picture at ma-establish yung baseline kung paano nga ba maaring totoo nga bang merong unlawful na pag-commit or kumita ang bise dito nga sa tinatawag nilang unexplained wealth. At sana raw kung ano man yung ginagala nga daw ng prosekusyon, ano man daw yung magiging legal strategy ng defense team ni VP Sara, pero sana raw ay hindi na ito makaantala pa dito nga sa paggulong ng paglilitis. Pakinggan po natin itong ilang pahayag ng mga taga-prosekusyon. Kasi nakailan na ba silang mga petition
although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. We hope that there will be no obstacles to the continuation of the trial. At dapat tuloy-tuloy na itong prosesong ito. Binanggit ng ilang center judges kahapon na kailangan pa rin daw ng authorization ng Pangulo para maisapubliko ang tax record si VP Sara at kanyang asawa ni si Attorney Man Scarpio. Anong sabi ng Malacanang dyan? Yes, Jiggy, ayon nga po doon sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan pa rin ng authorization mula nga po sa Pangulo bago nga po isapubliko yung income tax returns ng isang individual. Pero ipinasa na ng Malacanang dito nga sa Senate Impeachment Court ang bola. Pakinggan po natin itong pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. Jiggy, sa mga oras na ito ay kasalukuyan pa rin nakasalang itong si Director Matibag dito nga sa witness stand at gumugulong yung cross-examination ng defense team at si Attorney Vinluan po yung nagtatanong sa kanya kanina bago nga yung pagsalang niya doon sa cross-examination binanggit po ni Matibag na meron na nga po sila natukoy ng mga persons of interest na makapagtuturo kung sino nga raw po itong kinausap ni VP Sara na assassin o yung papatay umano kina Pangulong Bongbong Marcos, kina First Lady Sara Neta Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi na po niya ito, kumbaga, dinevulge, hindi po niya ito idinetalye dahil po masasakripisyo, kumbaga, yung kanilang informante, yung seguridad nito at yun nga, confidential po kasi at ongoing pa po itong investigasyon tungkol dito. Samantala, tungkol naman po dun sa cross-examination kanina, inatanong po si Director Matibag tungkol po dun sa mga naunang mga investigasyon. Kumbaga, sinabi niya na wala naman siyang personal knowledge dito nga sa investigasyon na ito dahil February 2026 pa nang ma-appoint bilang direktor ng NBI itong si Matibag. At kanina, inamin din ni Matibag na yung kanyang asawa ay bumoto nga, si Laguna 1st District Representative Ann Matibag, bumotong pabor na ma-impeach si VP Sara. Pero giniit niya na nakahiwalay po itong kanyang trabaho bilang NBI director doon sa trabaho ng kanyang asawa bilang legislator. At kanina, binanggit din kung nakipano siya pumunta rito bilang wala naman daw inisyu na subpoena itong Senate Impeachment Court dito kay Matibag at sinabi nga niya na nakipagpulong naman din siya doon kina lead prosecutor Jervy Luistro at sinabi naman niya, giniit niya na hindi nagkaroon ng coaching or anumang discussion sa kung ano yung sasabihin niya dito po sa paglilitis. Yan mo ng latest, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Chinese Ambassador pinatawag ni PBBM kasunod ng gulo sa Ayungin Shoal. At wanted na negosyanteng si Atong Ang nakaalis na nga ba ng bansa? Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pumalag ang AFP sa payag ng China na Pilipinas ang nagsimula ng gulo sa Ayungin Shoal. 2 tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan sa pananakit ng China Coast Guard. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, sa video, kitang-kita yung pamamalong ginawa ng mga taga-China Coast Guard. Ano ang sinabi ng China naman kaugnay ng gulo dyan sa Ayungin Shoal? Jiggy, tinawag ng China na pabiktim ang Pilipinas kaugnay ng panibagong insidente o tensyon sa Ayungin Shoal kahapon na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Inilabas ng China ang sarili nitong video bilang patunay umano na Pilipinas ang nagsimula ng gulo. Binatikos ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas, and I quote, "You can start a fight and then play the victim." End of quote. Nauna nang iginiit ng AFP na China ang pasimuno ng gulo matapos nga lumapit sa BRP
Sierra Madre ang mga tauhan ng China Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat. Sinita raw ng mga tauhan ng Philippine Navy ang China Coast Guard matapos maaktuhang kumukuha ng video at larawan sa BRP Sierra Madre. Ito po yung barko na isinadsad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at sa ngayon ito yung nagsisilbing outpost ng bansa sa bahaging ito ng West Philippine Sea na matatagpuan west ng Palawan. Nagkasagutan ang dalawang panig hanggang sa magpang-abot ang mga bangka ng China at Pilipinas at nauwi na nga sa hampasan. Narito ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad. So, nung nalaman na nag-anchor yung China Coast Guard ship, yung mga tropa sa BRP 57, Sierra Madre, they gave more attention to that. Nung nakita nag-launch ng rubber boat, ng RIB, nag-prepare na rin sila. At itong RIB, itong China Coast Guard na RIB, dumikit up to 20 to 30 yards sa ating BRP Sierra Madre, which is unusual. This was already a provocative act, yung pagdigit ng ganong kalapit to take videos and pictures. At Gio, kumusta yung lagay ng mga nasugatan na taga-Philippine Navy? Jiggy, na sa maayos na lagay na ang mga kababayan natin o mga tropa natin na nasugatan. Ito yung mga tauhan nga ng Philippine Navy. Yung isa sa kanila ay kinailangan ng 4 na tahi sa kanyang sugat. Nagpadala naman ng mga barko ang Philippine Coast Guard sa may Ayungin para ihatid ang mga biktima sa Palawan para malapatan nga sila ng lunas. Jiggy. Yung Philippine Coast Guard may pahayag na ba dito sa nangyari? Jiggy, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric ang ginawa ng China. Ayon yan mismo. Kaya Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, putol ang video na inilabas ng China. Ayon sa kanya, hindi raw katanggap-tanggap na tayo pa ang binabaluktot o binabaliktad ng China. Ipinagtataka raw ni Tariela kung bakit nasa BRP Sierra Madre o pumasok sa Ayungin ang mga tauhan ng China Coast Guard at lumapit pa nga dito sa BRP Sierra Madre. Narito pakinggan po natin ang pahayag ni Tariela. Sa mga sunod-sunod na kasalanan ng China sa sambayan ng Pilipino, nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ang mga Pilipino na unggoy, ngayon naman binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone. Yung international community na nakakita dito sa insidente, sa videong ito, ano ang kanilang reaksyon, Gio? Well, Jiggy, let me begin with this statement from Senator Kiko Pangilinan na kinundinan niya yung panghaharas nga, yung panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea, particularly sa may Ayungin Shoal. May gana pa raw magalit ang China kahit na nasa bakura na sila ng Pilipinas. Labag din daw sa international law ang ginawa ng China. Para naman kay Senator Robin Padilla, sumusobra na ang China Coast Guard. Hindi naman sang-ayon, hindi raw si Binoy o si Idol sang-ayon sa digmaan, hindi rin siya sang-ayon sa pang-aabuso. Maging ang Amerika, tinawag naman na mapanganib ang naging asta ng China na nagpapalala raw ng tensyon sa West Philippine Sea. Nanawagan si U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, sa China na itigil ang iligal, mapamilit, agresibo at mapaninlang gawain ng China sa West Philippine Sea. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Kinundinan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, anong gagawing hakbang daw ng gobyerno matapos itong gulo sa Ayungin Shoal? Jiggy, alas 5 ngayong hapon, mayroong pulong sina Pangulong Bongbong Marcos at ang Chinese Ambassador to the Philippines. Hindi pa malinaw kung ano nga ba yung mga paksang pag-uusapan ng dalawang leader sa pulong na ito. Hindi natin alam kung kasama doon sa pag-uusapan nila yung nangyaring panibagong insidente dyan sa Ayungin Shoal o yung video na ipinalabas ng China na nagpapakita na unggoy ang mga Pilipino. Pero malinaw ang posisyon ng Malacanang tungkol dito na hindi katanggap-tanggap itong nangyaring insidente dyan sa
Ayungin Shoal. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kinukundina ng Pangulo ang nangyaring ito. Naglabas na rin ang pahayag ang Department of Foreign Affairs at sinasabi nito na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of National Defense dahil nais din nilang makatiyak na mabibigyan ng sapat na proteksyon para matiyak din ang kaligtasan ng mga tauhan natin na naririyan sa area ng West Philippine Sea. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente. So hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. At base sa kwento naman ng Chinese Embassy, Maricel, ay sinasabi nila na tayo pang may kasalanan. So ano ang sagot dito ng Malacanang? Ayun na nga, Jiggy. Kapag tinignan kasi natin yung pahayag ng Chinese Embassy spokesperson, sinasabi niya na parang yung Pilipinas pa yung nag-provoke kaya umaksyon ng gano'n ng China Coast Guard dahil daw ilang beses na nagbigay ng warning tapos dumiretso pa rin daw tayo doon sa area which is clearly sa atin naman talaga yung Ayungin Shoal. Pero ang sinasabi nga ng palasyo, hindi na hawak ng Malacanang, ng gobyerno ng Pilipinas kung ano man yung maging naratibo ng China. Hindi rin daw to usapin kung gaano kalaking teritoryo yung pinaglalaban o gaano kalaking puwersa yung meron ng bawat bansa. Ito raw ay pag-uusap kung ano nga ba yung totoong nangyari. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel pagdating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. At parating sinasabi ng Pangulo na dapat diplomasyang kailangan sa pagresolba sa issue ng West Philippine Sea. May pagbabago ba ngayon sa, di ba, nakalipas sa ilang araw yung video nung unggoy at ito ngayon yung pananakit sa Navy. May pagbabago ba ang polisiyang ito ng Presidente? Yan mismo yung tanong ko kanina kay Undersecretary Claire Castro, Jiggy. Kasi syempre mapapansin natin, kakalabas lang ng video na nagpapakita na unggoy yung mga Pilipino. Inalmahan na natin yan, kinondena na yan. Tapos eto na naman yung panibagong insidente sa Ayungin Shoal na nagkapisikala na, nasaktan na yung ating Philippine Navy. Kinokondena rin yan ng pamahalaan. So ang tanong dyan, effective pa ba yung ginagawa natin na strategy? Paulit-ulit din kasi yung sinasabi ng pamahalaan na ang strategy ay idaan sa diplomatikong pakikipag-usap o dialogo yung mga usapin tungkol dito sa China at sa West Philippine Sea. Pero baka dapat napalitan na dahil paulit-ulit pa rin yung mga pangyayari. Inaaway pa rin tayo ng China sa kabila ng pakikipag-usap. Pero ang sabi dyan ng Malacanang, pag-aaralan ng Pangulo kung ano nga ba yung mga dapat gawin. Pero ang malinaw dito, walang puwang ang karahasan o violence sa mga usaping ito. Kailangan maayos at peaceful idaan yung usapan para maresolba ang issue. Siniguro rin nila na suportado ng pamahalaan yung mga personnel na naririyan sa West Philippine Sea na nagpapatupad lamang kung ano ang nakasaad sa batas. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maris Halalili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, dating Speaker Romualdez tinangging ng kanyang lumabas ng bansa. At grupong Manibela magtitigil pasada bukas. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Itinanggi ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na nagtatangka siyang pumuslit palabas ng bansa sa kabila ng whole departure order laban sa kanya. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong paliwanag ng kampo ni Romualdez? Jiggy, tiniyak ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na nananatili dito sa bansa ang kongresista.
Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, kailanman ay hindi nagtangkang lumabas ng bansa ng dating House Speaker. Kahapon sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ilang beses umanong sinubukang umalis ng bansa ni Romualdez sa kabilayan ng travel ban na inisyu sa kanya ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Inanunsyo rin kahapon ni Clavano na sasampahan nila ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act si Romualdez pati na ang dating kongresistang si Saldico. Ayon kay Attorney Atienza, kasinungalingan ang aligasyong nagtatangkang umalis umano ng bansa si Romualdez. Handa raw ang dating House Speaker na harapin ang reklamo ng Ombudsman. Narito ang kanyang pahayag. We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name. At siya sa ibang usapin ay may ulat daw na nakalis na ng bansa ang wanted na si Atong Ang. Anong update dito? Jiggy, iniimbestigahan ng PNP ang ulat na nakalabas na ng Pilipinas ang puganting si Atong Ang. May mga kumakalat kasing unverified na reports na nasa ibang bansa na si Ang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, base sa huling impormasyon na nakarating sa kanila, nandito pa rin sa bansa si Ang. Pakinggan natin ang pahayag ni General Nartates. The last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yon, dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he pled already leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas. Kung babalikan natin, Jiggy, nahaharap si Atong Ang sa mga kasong multiple counts ng kidnapping at serious illegal detention, kaugnayan sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. Noong Enero, naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Pinuntahan si Ang sa kanyang mga bahay at mga property sa iba't ibang probinsya. Pero hanggang ngayon, hindi siya nahahanap. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Nanumpa na si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong hepe ng AFP. Pinalitan niya nag-retiro si General Romeo Browner Jr. Pinangunahan kanina ni Pangulong Marcos ang change of command sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Bahagi si Navarrete ng PMA Bigkislahi Class of 1990. Naging Army Commanding General siya at hepe ng Western Mindanao Command bago tinalagang AFP Chief of Staff. I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our republic. As your Commander-in-Chief, I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness, and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. Susunod, Senator Lacson may pasaring sa kasamahang Senator Judge. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Magsasagawa ng tigil pasada ang ilang transport groups kasunod ng big-time oil price hike ngayong araw. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kailan ang tigil pasada at hanggang kailan ito magtatagal? Jiggy, bukas na nga magsisimula itong tigil pasada ng Grupong Manibela
tatagal ito ng 2 araw o hanggang sa July 23 sa Thursday. At bukod sa libo-libo mga jeepney driver, kasama dito yung mga driver ng mga TNVS at pati na rin ang mga motorcycle taxi riders. Ang panawagan ng grupong ito ay mag-resign na raw itong si Energy Secretary Sharon Garin dahil sa tingin nila parang mas kampi pa ito sa mga oil companies. Kaya ang kawawa dito ay ang mga pobreng mga tsuper na halos wala na naiuwi matapos ang maghapong pagpasada. Ang grupong Piston din, Gigi, ay plano ring magsagawa ng isang tigil pasada o ng strike, pero hindi pa nila masabi kung kailan talaga nila ito gagawin. Pero kanina ay nagkaroon sila ng isang protest action, kilos protesta dyan sa harap ng isang gasoline station dyan sa East Avenue sa Quezon City. At ito nga ay para kondenahin yung napakataas na oil price hikes na nagsimula ngayong araw. At bukod dito, ang hiling din nila sa gobyerno ay basura na yung oil deregulation law, tanggalin na yung excise tax sa langis at pagbigyan na sana yung hiling nila, yung petition nila na magkaroon ng dagdag na 10 piso sa minimum fare sa jeepney. Pakinggan natin ang pahayag ng mga grupo. Yung na-outlet na piso na fare hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo. Ano po ang i-report ninyo na naging solusyon dito sa problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin? Ang nawawalang kita ng ating mga driver ay halos 1,850 kada araw na dapat ito yung take home, ito dapat yung naiuwi ng ating mga driver at nagagamit ng kanilang pamilya. Sa layunin na para gumanda yung buhay ng mga driver, kundi para maibsan o matugunan yung mas malaking halagang nawala sa kanya at para tuloy-tuloy tayong makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. At Gerard, dapat sana iutay-utayin yung pagtaas ng presyo, pero kung sunod-sunod na araw, parang walang hinga din yung mga magpapagasolina. Tama, Gigi, ang paliwanag nga ng Department of Energy, voluntaryo itong ginawa ng mga oil companies. At karamihan daw naman sa mga oil companies ay ginawa ngang utay-utay itong pagpapatupad ng oil price hikes. Kasi kung hindi nila gagawin yan, ngayong araw na ito itataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. So ang ginawa nila, karamihan sa kanila ay 8 pesos yung pinatupad na price increase ngayon at dadagdagan na lang ito hanggang sa July 23 sa Thursday. Narito ang pahayag mula sa Energy Department. Fortunately, halos lahat ng major oil companies na nagbebenta dito sa ating retail level ay nag-respond naman doon sa request ng DOE, lalo na kay DOE Secretary namin na siyang nag-request talaga nito, at lahat naman sila ay nagkaroon ng staggered price increase implementation. At Gerard, anong aksyon ng DOE doon sa mga posibleng mang-hoard ng mga produktong petrolyo? Gigi, nakabantay nga ang mga inspectors ng Department of Energy sa mga gasoline stations para masiguro nga na wala nag-hoarding o yung nag-iipit ng supply ng diesel o ng gasolina at ibebenta ito kapag mas mataas na yung presyo. So, ang maaaring maging multa dito ay multa na kailangan nilang bayaran o pwede silang magkaroon ng criminal liability. So, para sa mga motorista natin o sa mga consumer natin, kung may nakita kayong kakaiba sa mga gasoline station, pwede nyo rin isumbong yan doon sa eGov app. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Pahabol mga kapatid, nagpasaring si Center Judge Ping Lacson sa anyay bopol na Center Judge. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na masarap makinig at maraming natututunan kapag magagaling ang abogado ng prosekusyon at depensa. Pero nakakabobo raw kapag may umentra ng bopol, quote-unquote, na Senator Judge. Hirit pa ni Lacson, ngayon lang siya nakakita ng nilelektura ng abogado ang isang judge. Awkward at shameful daw ang ganyang eksena. Walang pinangalanan si Lacson sa kanyang post, kaya palaisipan ngayon sa netizen kung sino ang kanyang pinatatamaan. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat,
Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.